40% na pagtaas ng renta. Pirmahan mo na. Director Zhao, sobra naman ang pagtaas na yan. Yang tindahan mo ng gulay. Kung hindi dahil sa dami ng tao sa palengke ko, sino ba ang pupunta diyan? Kung ayaw mong pumirma, umalis ka na. Dami ng tao. Noong bagong renovete pa lang ang palengke, wala ni isang bumibili ng gulay. Ako ang unang pumirma ng kontrata at tumasok. Madaling araw pa lang, naghahakot na ako ng gulay. Libre kong dinadala sa bahay ng mga matatandang mag-isa. 2 taon akong nagtiis, para lang madala ko ang lahat ng customer dito. Noon, si Zhao Deshun, tawag niya sa akin, Atelin, tuwing pista, nagdadala pa siya ng bigas at mantika sa bahay namin. Wala na bang pag-uusapan? Sino ang nagpasikat sa palengke nitong 2 taon? Hindi mo ba alam? Ngayon na maganda ang daloy ng tao sa palengke, kailangan talagang magtaas ng renta. Kung ayaw mong magtaas, umalis ka na. Tamang-tama, ang boss hang ng Qianlai Qianwang ay nag-alok ng dobleng renta. Gusto niya ang pwesto mo na nasa tapat mismo ng pinto. Kung hindi mo lang inukupa ang pwesto na yan, matagal na siyang pumirma ng kontrata. May kapalit na pala ako. CJ, lilipat ako sa loob ng 3 araw. Mabuti at marunong ka pa ring umintindi. Pero sinasabi ko sa'yo, huwag kang gagawa ng kalokohan. Kung hindi mo matapos ang paglipat, magpapadala ako ng tao para linisin ang lugar. Ang dahilan kung bakit sinadya ni Zhao Deshun na magtaas ng renta, hindi siya natatakot na umalis ako. Dahil sa tindahan ng karne sa loob, sa tindahan ng bigas at mantika sa labas, at sa tindahan ng seafood sa tabi. Ang mga ito ang tunay na dahilan kung bakit dinudumog ang palengke ngayon. Pero ang hindi niya alam, ang pinakasikat na tindahan ng karne ay pag-ari ng tatay ko. Ang punong-puno na tindahan ng bigas at mantika ay pag-ari ng asawa ko. At ang abot-kayang tindahan ng seafood sa tabi ay pinamamahalaan ng kapatid ko. Kung lilipat kami, sabay-sabay kaming lilipat. Eka, sigurado ka bang lilipat ka sa loob ng 3 araw? Bakit? Ang pwesto mo, sa pagpapaganda pa lang, siguradong gumastos ka na ng mahigit 30,000, di ba? Wala ka pang kapalit na pwesto. Magtitinda ka sa kalsada? Sinabi kong lilipat ako sa loob ng 3 araw. Lilipat ako sa loob ng 3 araw. Kung saan ako lilipat, huwag mo nang alalahanin. 3 araw, di ba? Kung gayon, hahatid kita ng maayos. Para mas mabilis kang makaalis. Old Zhang, patayin mo ang kuryente sa tindahan ng gulay niya. Sabihin na lang na may maintenance ang property. Etfen, may problema. Nawala ng kuryente ang freezer. Huwag kang magpanik, sabihin mo ng maayos. Aano nawalan ng kuryente? Kumuha ako kaninang strawberry para sa fruit platter, hinawakan ko ang loob ng freezer, mainit na. Sinubukan kong hilahin ang circuit breaker, nakalock, hindi mahila. Maghanap ng property management sabi nila, utos daw ni Zhao Deshun. May maintenance daw ang linyang kuryente sa Eastgate. Kung hindi man nila maayos ngayon. Hindi naman siguro ganito katagal ang pag-ayos ng kuryente, di ba? Tingnan mo nga, ang ilaw sa katabing pwesto ni ate, ang liwanag. Hindi yan maintenance, sadyang pinutulan lang tayong kuryente. Giffen, muntik ko nang makalimutan. Ang apo ko, yung 2 kahon ng mangga na in-order niya kahapon, nahiwa na ba? Ngayon kasi, sasakay siya para bisitahin ang lola niya sa puhot. Mahilig siyang kumain ng mangga na hinihiwa mo. Sabi niya walang hibla. Mas masarap daw kaysa sa nabibili sa labas. Asensya na po talaga, Ate Zhang. Sadyang pinutulan po kami ng kuryente ng management ngayon. Nasira po ang mga prutas, hindi ko po maibibigay sa inyo. Ibalik ko na lang po sa inyo ang double ng down payment. Iscan nyo lang po itong QR code. Bigyan ko na lang po kayo ng 2 kilo. Na maliliit na mangga na kinuha lang kaninang umaga. Dalhin nyo po sa bata para kainin, ha? Si Zhao Deshun na naman ba ang gumawa ng kalokohang yan? Ay, wala po yon. Ate Zhang, lilipat po ako sa kabilang kalsada sa loob ng ilang araw. Sa yun po New Community Market. Pagdating ng panahon, gagawan ko po kayo ng 4 na kahon ng libreng hiwang prutas, bilang paumanhin. Ay wala yun. Mahirap din ang sitwasyon mo. Kung lilipat ka sa kabilang kalsada, huwag kalimutang mag-post sa social media. Siguradong pupunta ako para suportahan ka. Simula ngayon, doon na kami bibili ng gulay ng buong pamilya. Seg. Bibigyan kita ng 20% diskwento. Xiaoling, nag-order ako sa iyo ng 3 libra ng strawberry kahapon. Para sa apo kong lalaki, pampawi ng pagkagutom. Bakit nawalan ng kuryente? Asensya na po talaga, Mang Wang. Nawalan ng kuryente ang freezer, kaya nasira ang mga strawberry. Ibabalik ko po ang pera ninyo. At bibigyan ko po kayo ng 2 libra ng Red Fiji. Bagong dating po, yan ngayong umaga mula sa farm dalhin nyo po sa bahay para sa mga bata. Lilipat na po ako sa loob ng ilang araw, sa Yongqing New Community Market sa tapat. Unang pwesto po sa kaliwa ng pangunahing pasukan. Pagpunta nyo po doon, bibigyan ko po kayo ng dagdag na kalahating libra ng gulay. Anong ibabalik na pera? Sobrang-sobra na talaga si Zhao Deshun. Araw-araw, naghahanap ng paraan para lokohin ang mga negosyante. Ako at ang mga kasama ko sa komunidad, matagal na kaming naiinis sa kanya. Sige, lilipat ka sa 4, di ba? Sasabihin ko sa mga matatanda sa aming komunidad na doon na lang sila bumili sa 4. Hindi na kami babalik sa sirang palengke na to. Hayaan si Zhao Deshun na magbantay sa walang laman na palengke at mamulubi. Giffen. Naku, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ako ay nag-order nito 2 linggo na ang nakalipas. Kalahating buwan na ang nakalipas. Ika-70 kaarawan ng asawa ko ngayon. Maraming kamag-anak ang naghihintay sa bahay.
Hinihintay lang ang fruit platter na ito para sa handaan. Ete Zhang, pasensya na po talaga. Inutulan ng kuryente ang ari-arian na sira ang fruit platter. Hindi na magagamit. Babayaran ko po kayo ng triple sa down payment. At bibigyan ko kayo ng 2 kahon ng kinwang, 1 kahon ng mangosteen. Dalhin niyo po sa mga kamag-anak niyo. Agbukas ng bagong tindahan ko. Libre ko kayong gagawa ng 3 palapag na fruit platter ng pizza ko mismo ang maghahatid sa bahay niyo. Ano po sa tingin niyo? Hay, alam ko na. Si Zhao Deshun na naman ang may gawa. Nitong nakaraang araw, kinausap niya pa ang asawa ko. Sabi niya, kataasan niya ang renta ng tindahan namin ng luto. 30% agad ang itinaas. Pag lumipat ka sa kabila, sabihan mo ako. Mas panatag akong kasama kang magnegosyo. Ete, kinompute ko na. Ang nasirang paninda at ang mga voucher na binayaran natin, halos 3,000 yuan na. Sobrang sama talaga ni Zhao Deshan. Malinaw na sinasadya niya tayong pahirapan. Ayos lang. Maliit na bagay lang yan. Ituring na lang nating aral. Ay, Etlin, sa wakas, tinawagan mo rin ako. Nagbago na ba ang isip mo? Pupunta ka na ba sa palengke namin? Sasabihin ko sa'yo, yung 30 square meter na pwesto sa kaliwa ng pangunahing pasukan, sadyang inilaan ko, yan para sa'yo. Kahapon, may nagbebenta ng imported na prutas na lumapit sa akin. Ang upa na inaalok nila ay mas mataas ng 2,000 kaysa sa ibinigay ko sa'yo. Tinanggihan ko lahat yan. Hinihintay lang kitang kumayag. Kukunin ko ang pwesto. Sa presyong napag-usapan natin dati. Babayaran ko sa iyo ang upa para sa kalahating taon ngayon. Libre ako mamayang 6 yem. Diretso na tayong pumirma ng kontrata. Sig. Ipiprint ko na ang kontrata ngayon. Ihahanda ko na ang saa sa opisina ko para sa iyo. Ang masarap na chrysanthemum tia ay naghihintay. Ate Lynn, kung pupunta ka, bibigyan pa kita ng dagdag na 1 buwang libreng bayad sa pamamahala. At mula ngayon, ang mga delivery truck ng pamilya mo sa palengke, diretso ko nang bibigyan ng green lane. Hindi na kailangang magrehistro. Pwedeng kumasok kahit anong oras. Ate, hindi pa tapos ang kontrata natin dito. Nakasulat sa kontrata na kailangan nating magbayad ng multa na katumbas ng 2 buwang upa kung alis tayo ng maaga. Ibig sabihin, 12,000 yan. Idagdag pa ang ngayon, abot na tayo sa halos 15,000 na gastos. Sobrang lugi naman yan. Anong lugi? Nakalimutan mo na ba ang mga bayarin sa paglilinis at paggamit ng espasyo na iligal na sinisingil ni Zhao Deshun nitong 2 taon? Dagdag 200 sa akin bawat buwan. Halos 5,000 na yan nitong 2 taon. At palihim pa niyang tinaasan ang upa ng pwesto ng baboy ni tatay. 3 beses na niyang tinaasan. Sa kabuuan, mahigit 20,000 ang sobra niyang nakolekta. Ang halagang yan, hindi pa nga kasing laki ng barya sa mga kinurakot niya. Pero ate, kung lilipat tayo sa bagong palengke, baka hindi na tayo mahanap ng mga suki natin? Huwag kang mag-alala. Nakita mo naman kanina, ang daming suki natin. Lahat sila handang sumama sa atin. Alam ng mga tao kung sino ang tapat. Malinaw sa kanila kung sino ang may prinsipyo at sino ang walang hiya. Gayfen. Bilisan mo, pumunta ka rito sa tindahan ng bigas at mantika. Si Zhao Deshun, may kasamang 2 gwardiya, binarahan ang daanan ng delivery. Sabi niya, yung 20,000 kilong bigas na dinala ko, ay bawal daw na fire hazard item. Ayaw niya akong magbaba ng karga. Gusto pa niyang kumpiskahin ang truck ko. Zhao Deshun, anong ibig mong sabihin? Ang bigas na binili ko, paano naging fire hazard item? Kung sinabi kong bawal, bawal. Alin ang pipiliin mo? Paalisin mo ang truck o kumpiskahin ang karga at magmulta? Huwag mo nang kausapin yan. Diretso na ang karga sa yung Kinyu Community Market. Hindi na tayo upa rito. Lilipat tayo sa loob ng 3 araw. Huwag na kayong magsayang ng oras dito. Diretso na ang truck sa yung key market sa kabila. Ipadala ko sa iyo ang lokasyon. Sej, gusto niyong umalis lahat, ha? Kung matapang kayo, umalis kayong lahat. Tingnan natin kung anong mangyayari sa inyo pag alis nyo sa Qiangyang Market. Kung may marating ba kayo. May sasabihin ako sa'yo, Tay. Hindi na tayo magrerenta ng pwesto sa Qiangyang Market. Lilipat tayo sa yung key sa kabilang kalsada pagkatapos ng 3 araw. Libre ang renta doon sa loob ng 3 buwan. Mas malaki ng 10 metro kwadrado ang pwesto kaysa sa kasalukuyan. Lipa, matagal ko nang gustong lumipa. Si Zhao Deshun, noong nakaraang buwan, palihim na tinaasan ang bayad sa pwesto ko ng 5%. Hindi ko na lang pinansin. Tapos, noong isang araw, kinikilan pa ako ng 200 yuan para sa bayad sa pamamahala ng kutsilyo. Galit na galit ako noon. Inaayos ko na ang freezer at mga kutsilyo. Ngayon, alisin muna natin ang mga hindi na ginagamit. Kuya Lin, lilipat ka. Saan ka lilipa? Paano kung hindi ka na namin mahana? Lilipat kami sa yung Kinyu Community Market sa kabilang kalsada. Magbubukas na kami pagkatapos ng 3 araw. Ang presyo ng baboy ay pareho pa rin. Hindi kami mandadaya sa timbang. Saje, pupunta kami doon lahat. Ete, bakit ka nandito? Kung gusto mong kumain ng ulang, kumuha ka na lang.
Bagong dating, lahat buhay. Anong ulang? May mahalaga akong sasabihin sa'yo. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Lilipat tayo sa yung key market pagkatapos ng 3 araw. Nagreserba ako ng 40 metro kwadrado na pwesto para sa'yo. Totoo ba yan? Matagal ko nang ayaw sa lugar na to, ang wifi. Kahit mag-scroll lang ng short video, naglalag. Ang tagal bago lumabas ang bayad ng customer. Si Zhao Deshun, buwan-buwan, nang hihingi pa ng 2,000 pisong bayad sa dumi. 3 beses ko siyang inaway noong nakaraang buwan. Lipat. Ngayong gabi, tatawagin ko ang mga kapatid ko para ilipat ang mga freezer. Ako na ang magbabayad ng penalty. Mayroon pa akong mahigit 10,000 sa card ko. Sapat na para bayaran. Hindi mo kailangang magbayad. Ang 200,000 pesos kong singil sa miyembro. Sapat na para sa 10 penalty. Alagaan mo lang ang king crab mo. Huwag lang mamatay. Ay, ito pala yung kinahan ng gulay. Ang luma naman ng disenyo. Nababakbak na ang pintura. Sige, gibain na lahat. Gusto kong maglagay ng imported na cold storage para sa mga high-end na pre-cooked meals. Boss Zhang, huwag kang mag-alala. Siguradong lilipat siya sa loob ng 3 araw. Pagkatapos, hahanap ako ng tao para gibain at ayusin para sa iyo. Gagawin namin ang light luxury style na gusto mo. Talagang babagay sa iyong estado. AMEA. Ito pala ang may-ari ng tindahan ng gulay. Maganda nga ang pwesto. Oh, ang aga mo naman. Pasensya na. Luma na ang steel cable ng cargo channel, kaya inaayos, hindi magagamit. Kahapon, tinanong ko ang maintenance. Sabi nila maayos naman ang channel. Bakit biglang inaayos? Sabi ko inaayos, inaayos. Bakit? Ang channel ng palengke ko. Kung kailan ko gustong ayusin, saka ko lang ayusin. Bagong dating lang yang mga gulay, di ba? Ang init ng panahon, kung may iwan yan ng 2 o 3 araw, mabubulok lahat yan. Sa tingin ko, mas mabuti pang itapon mo na lang, para hindi ka na mahirapan dalhin. Zhao Deshun, sobra ka na. Sinasadya mo to, di ba? Nakasulat sa kontrata na ang daanan ng kargamento ay bukas 24 oras. Bakit mo nilok at pinipigilan kaming gamitin? Bakit? Dahil ako ang market director. At saka, hindi pa tapos ang kontrata ninyo, kaya hindi pwedeng bawasan ang penalty fee. Kung hindi kayo magbabayad ngayong araw na to, lahat ng gamit ninyo, walang kahit isang piraso ang makakalabas sa pinto ng palengke. Ang taunang bayad sa paglilinis ay 3,000, direkta nyo na lang i-transfer sa WeChat ko. Hindi na kailangan dumaan sa opisina. Ang bayad sa paggamit ng espasyo ay 2,000, iskan nyo tong QR code. Ang QR code ng aking asawa para sa pagtanggap ng bayad. Ang bayad sa pamamahala ng kusilyo ay 500. Kapag nagbayad kayo, papayagan ko kayong maglagay. Kung hindi, kukunin ko yan. Sunod-sunod na clip. Lahat yan ay recording ng mga illegal na singil ni Zhao Deshun nitong nakaraang 2 taon. Ang bawat transaksyon, oras, at halaga ay malinaw na nakasaad. Kailan mo yan ni-record? Pek yan. Gawa-gawa mo lang yan. Mayroon pa akong lahat ng record ng transaksyon. Bank statement. Gusto mo bang ibigay din natin yan kay Boss Wang, ang may-ari? Para makita kung ang mga perang ito ay napunta sa account ng palengke o napunta sa iyo, sa bulsa ni Zhao Deshun. Tama. Tinawagan namin ang official customer service ng palengke kanina. Wala namang abiso tungkol sa maintenance. Sinasadya mo lang pahirapan ang mga tao. Kung malaman ang mga perang ninakaw niya, hindi lang trabaho niya ang mawawala, makukulong pa siya. Ay, Ate Lin, nagkamali lang po. Nagkamali lang po. Nagkamali lang po ang nag-abiso tungkol sa maintenance. Pwede ang daanan, pwede. Pabubuksan ko na agad ang pinto. Hindi na rin kailangan bayaran ang penalty ng hiwalay. Ibawas na lang sa deposit ninyo, sapat na yan. Bilisan ninyo, buksan ang pinto. Para makadaan ang sasakyan ni Ate Lin. Kung maantala ang transaksyon ni Ate Lin, huwag ka nang umasa sa sahod mo ngayong buwan. Lin, ano po ibig sabihin nito? Ang regalo sa pagbubukas ni Zhang Lili. Hindi ba't magbubukas siya ng high-end na pre-cooked food store? Ang mga dahon ng gulay na ito ay perpekto para sa pagtatapon ng basura ng kusina. Ling Gifen, sa wakas ay nagbukas ka na. 3 araw na akong hindi bumibili ng strawberry. Ang apo ko, sa inyo lang kumakain. Kapag sa iba, nagtatay. Bilhan mo nga ako ng 3 kilo ng strawberry. At 2 kilo pa ng lettuce. Salamat po sa pagtangkilik, Aling. Ngayon, lahat ng gulay ay may 20% diskwento para sa mga miyembro. Sa susunod, sabihin nyo lang ang numero ng cellphone nyo. Hindi na kailangan ng card. Lin, hiwain mo nga ako ng 2 kilo ng laman ng baboy sa hara. At isang tadyang pa. Ipapaksiw ko para sa apo ko. Yung binili kong kanin sa supermarket nung nakaraang araw. May lansa. Walang kumain nung niluto. Sa inyo lang talaga ang masarap na baboy. Dalhin mo yan sa bahay para sa sabaw ng bata. Ngayon, ang baboy, 3 piso kada kilo. Bibigyan kita ng sobra sa timbang. Kung kulang ng 1 gramo, balikan mo ako at sirain ang tindahan ko. Ha ha ha! Ay, bilisan nyo. Bukas na ang tindahan ng baboy ni Lin. Sa tapat lang, sa Yungki Market. Mas mura kaysa dati, 3 piso kada kilo.
May kasama pang buto. Kung mahuli kayo, wala nang masarap na karni. Xiao Chen, kunin mo nga ako ng isang sako ng 50 kilong wutsang bigas. Yung bigas na binili ko sa Xiangyang Market dati. Pag-uwi ko, kulang ng 2 liang. Nireklamo ko kay Zhao Deshun, pero sinabihan pa niya akong mapaghana. Simula ngayon, lahat ng bigas, harina at mantika ko, dito na ako bibili sa inyo. Salamat po sa suporta, Ita. Ngayon, kapag bumili kayo ng bigas, may kasama kayong itlog. Kung kulang pa, bumalik lang kayo. Bibigyan ko kayo ng presyong pangmiyembro. Mga ate, huwag na kayong pumunta sa Xiangyang Market. Bukas na ang tindahan ng bigas at mantika ni Xiao Chen. Sa Yongki sa kabilang kalsada, bumili ng bigas, may kasamang 10 itlog. Saktong timbang, bilisan nyo. Boss, bigyan mo ako ng 5 kilo ng mantis shrimp. LY 2 kahon ng talaba. LY, yung talaba na binili ko sa inyo dati, ang taba-taba ng bawat isa. Ngayon, may team dinner kami, kaya nagbisikleta ako ng 20 minuto para lang makapunta dito. Salamat sa suporta, kuya. Ngayon, kapag umabot ng 200 ang seafood, may bawas na 30. Bukas, ilalabas ko na ang mini program. Pag nag-order kayo, ihahatid sa bahay nyo sa loob ng kalahating oras. Kung sira, papalitan. Sabihin mo sa mga kasama mo sa team na bumili dito. Kanina habang papunta ako dito, sinadya kong dumaan sa Xiangyang Market para tingnan. Ang tahimik, wala man lang bumibili ng gulay. Natural lang yan. Si Zhao Deshun, yung walang hiya na yan, pinatalsik niya ang napakagaling na negosyante. Kaya nararapat lang sa kanya. Narinig ko na yung magbubukas daw ang Xianlai Xianwang ng tindahan ng pre-cooked meals. Ayoko bumili niyan. Sino ba naman ang nakakaalam kung ilang buwan na yang nakatago sa freezer? Mas panatag ako sa sariwang gulay ni Aling Lin. Kumalat na sa group chat ng aming subdivision. Nalumipat daw dito si Aling Lin at ang kanyang pamilya. Yung matalikong kaibigan, nakatira ng 3 kilometro ang layo. Nagibig pa para lang makabili ng gulay dito. Lin, Kuya Chen, Xiao Hai. Maraming salamat sa inyo. Akala ko ang bagong palengke ay abuti ng kalahating kaon bago dumami ang tao. Hindi ko inakala na sa pagbubukas pa lang, ganito nakadami ang tao. Binilang ko kanina, 3 oras pa lang, may 2,000 na ang kumasok, hindi bababa. Lahat sila ay para sa inyong 4 na tindahan. Nag-apply na ako sa aking boss, para sa inyong 4 na tindahan. Libre na ang maintenance fee sa loob ng 1 buwan. At sa susunod, ang inyong mga delivery truck ay dadaan na lang sa likod. Hindi na kailangan mag-register, diretso na ang paso. Salamat sa mga loyal na customer. Kahit saan kami, kailangan naming maging tapat sa negosyo. Hindi namin pwedeng bigin ang tiwala ng lahat. Hindi ba sabi mo malaki ang customer traffic sa Xiangyang Market? Buong umaga, wala man lang nagtanong. Hindi ba nasayang lang ang 200,000 na gastos sa renovation? Babayaran mo ba ako? Bakit ka nagpapanik? Mag-promo din tayo. Simula bukas, ang mga ready-to-eat na pagkain na 10.7 yuan ay libreng ipamimigay sa loob ng 1 linggo. Hindi ako naniniwala na ang libreng bagay ay hindi makakatalo sa mga sariwang gulay at karne. Kapag naibalik na natin ang mga customer, unti-unti nating itataas ang presyo. Sa panahong iyon, lahat ng customer sa kabila ay mawawala. Tingnan natin kung paano pa sila magpapakasaya. Naku, igilan mo na yan. Ang kaibigan ko, ilang araw pa lang, bumili ng ready-to-eat na pagkain sa kanila. Maasim na raw. Nagtay siya ng 2 araw. Kahit libre, ayoko. Kung ang libreng bagay ay manloloko ng tao, masisiya lang ang reputasyon nila. Libreng pamimigay. Ang ready-to-eat na pagkain na nagkakahalaga ng 10.7 yuan ay libreng ipinamimigay. Yutsiang Rosie, Gongbao Jading. Initin lang, pwede nang kainin. Hindi na kailangang hugasan, hindi na kailangang hiwain. Madali na, malusog pa. Nain, kumuha ko ng isang pakete. Wala kaming lulutuin para sa hapunan. Para makakuha ng libreng pagkain, kailangan mo munang kumpletuhin ang 3 maliliit na gawain. Una, iscan ang QR code na ito para makasali sa group chat. Pangalawa, kumuha ng litrato. Mag-post ng litrato sa moments na may caption. Xianlai, Xianwang ready to eat. Dapat makita ng lahat, ha? Pangatlo, mag-post ng isang pangungusap sa group chat. Huwag na kayong mamili sa Yongki Market. Ngayon, libreng pre-cooked na pagkain sa Xianlai Xianwang. Makukuha nyo yan pagkatapos gawin ang 3 bagay, ha? Kailangan pa bang i-post to? Kilalang-kilala ko si Lin Gayfen. 3 taon na siyang nagtitinda ng gulay, pero hindi pa siya kailanman nandaya sa timbang. Libre pa nga siyang nagde-deliver ng gulay sa aming mga matatanda na mag-isa. Hindi ko kayang magsinungaling at sabihing masama siya. Ang tanga naman kung hindi mo kukunin ang libreng pagkain. Tingnan mo, isang salita lang, 2 bag na pagkain. Sulit na sulit. Kita mo, epektibo pa rin ang taktikang ito. Kapag napuno ko na ang mga group chat ng 5 komunidad sa paligid, araw-araw akong magpo-post ng mga anunsyo para ipromote ang ating mga pre-cooked na pagkain. Sa loob ng kalahating buwan, lahat ay malalaman ang tungkol sa Xianlai Xianwang. Hindi ba sa atin na ang lahat ng customer?
Pagdating ng panahon, kapag tinaasan natin ang presyo ng pre-cooked na pagkain, tayo ang kikita ng malaki. Talagang may paraan si Boss Zhang. Kapag nakuha na natin ang mga customer, hindi magtatagal ang Yungki Market sa tapat, hindi abot ng kalahating buwan. Mapipilitan silang magsaa. Pagkatapos, kukunin ko ang lahat ng kanilang mga tindero at ililipat dito. Lahat ng negosyo sa lugar na ito ay magiging atin. Aalala, ang Tianlai Tianwang ay bukas na ngayon. Lahat ng pre-cooked na pagkain ay libreng tikman. Maligayang pagdating sa lahat para tikman. Ang sarap nitong libreng pre-cooked na ulam. Mas madali na bumili sa kanila pagkatapos nito. Libreng bigay araw-araw simula ngayon. I-share nyo pa sa ibang group chat. Lin Giffen, ingnan mo to. Si Zhang Lili, gumawa na naman ng ilang group chat ng mga residente. Nagpo-promote para mang-akit ng mga customer. Ang daming nalilinlang na tao ang kumukuha ng libreng ulam. Gusto mo bang tulungan ka naming mag-promote? Kaming mga matatanda. Para hindi ka maubusan ng customer. Kasi kung hindi, yung mga walang alam, talagang kukunin niya. Ete, huwag po kayong mag-alala. Mamili muna kayo. Bakit ka pa rin kalmado, bata ka? Inaagaw na ni Zhang Lili ang mga customer mo. Nakita ko kanina sa group chat ng subdivision. Ang daming nagsasabing kukuha sila ng libreng ulam ngayon. Hindi na sila bibili ng gulay. Sabi pa niya, may problema raw ang mga gulay mo. Ete, huwag po kayong magpanik. 3 taon na akong nagtitinda ng gulay. Malinis o hindi, alam na ng mga regular na customer. May ebidensya ako. Xiaomin, dalhin mo rito. 20 taon na akong nagtitinda ng baboy, hindi pa ako nakapagbenta ng baboy na may halong tubig. Bawat baboy ay may selyo ng inspeksyon. Kung sino man ang magsabi ulit na may problema ang karne ko, ihahampas ko sa mukha niya ang sertipiko ng inspeksyon. Sabi ko na nga ba, si Ling Gaifen ay hindi magtitinda ng masamang gulay. Ang anak ko, araw-araw kumakain strawberry niya. Walang problema, sadyang sinisiraan lang tayo ni Zhang Lili para agawin ang negosyo. Tama, yung pre-cooked meal na yan, kumuha ko dati ng isang bag pagkatapos initin, ang baho. Diretso ko lang tinapon. Wala pa ring tatalo sa sariwang gulay, mas panatag ka. Yung mga sumunod sa libreng pagkain dati, marami ang tahimik na nagtanggal ng mga post sa kanilang timeline, may mga tao pang ang sadyang lumapit kay Ling Giffen para sabihin, sa susunod, sariwang gulay na lang ulit ang bibilhin. Zhang Lili, lumabas ka. Ang nanay ko, kahapon kumuha ng sa inyong Yutsiang Rosy pre-cooked meal. Pagkatapos kumain, buong gabi siyang nagtay. Kaninang umaga, naggunta sa ospital, gumastos ng mahigit 300. Kasama niya sa pagkuha ng pagkain, may 2 pa matatandang babae, na ospital din. Bayaran mo ang gastos sa ospital. Liu Liang, anong ginagawa mo? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Lahat ng pre-cooked meal namin ay pasado sa kalidad. Ang tiyan ng nanay mo ay sigurado, kumain ng ibang bagay, huwag mo akong sisihin. Ang nanay ko, kahapon, bukod sa kumain ng pre-cooked meal ninyo, kumain lang ng isang mangkok ng kanin. Kung hindi sa inyo, kanino pa? Ang nanay ko ay mahigit 70 na. Kung magkaroon siya ng anumang sakit, hindi kita titigilan. Ako, kahapon, kinain ko yung gongbaw, jiding na bag nagdiarhe rin sila buong hapon. Akala ko ako lang ang nagkalamig. Hindi rin komportable ang asawa ko pagkatapos kumain. Gusto ko sanang magtanong sa'yo. Narito na ang resulta ng lab test ko. Dahil sa pagkain ng pre-cooked meals, nagka-acute gastroenteritis. Naka-admit pa rin sa ospital ang 3 matatanda. Ang batch na ito ng pre-cooked meals ay, binago ang expiration date. 3 beses na lumampas sa limit ang bacteria count, multa ng 50,000. Isara agad para sa pag-aayos. Lahat ng gastusin ng mga biktima, bayaran mo ang buong halaga ng medical bills. Zhao Deshun, lumabas ka. Ikaw ang nagsabi noon, na stable ang customer flow sa Xiangyang Market. Kaya ako pumunta dito. Sinabi mong ikaw ang bahala sa safety issues. Ngayong may problema, nasaan ka? Anong sinasabi mo? Ikaw ang nagbili ng depektibong produkto. Wala akong kinalaman diyan. Ailan ko sinabing ako ang bahala? Hindi mo pa rin inamin. Naku, kaya pala pinabayaan ni Zhao Deshun si Lin Giffen. Dahil sa suhol, napakaitim ng puso niya. Pareho lang sila, walang kwenta. Pareho lang sila. Hindi na ako babali. Bumili sa Xiangyang Market. Huwag kang maging walang katuwiran. Ikaw mismo ang nagbenta ng panis na gulay. Paano mo ako masisisi? Sinasabi ko sa'yo, wala akong ni isang sentimong kinuha. Huwag kang magbintang. Natanggap niyo ba? Ang abiso ni Zhao Deshun, lahat na maliliit na tindahan, tataas ng 30% ang renta. Kung hindi magbabayad sa loob ng 1 linggo, paalisin. Natanggap ko rin. Ang tindahan ko ng luto, hindi kumikita ng 200 piso sa isang araw. Kung tataas ng 30%, hindi ko na kayang bayaran ang renta. Gusto pa ring magtaas ng renta ni Zhao Deshun? Pahapunan ang butas? Nanaginip siya. Sabay-sabay tayong alis, hindi na tayo magrerenta. Ikaw na lang ang kumausap sa kanya. Malapit ka kay Lin Giffen. Noong nilagnat ang apo mo,
Si Lin Gifen pa ang tumulong sa'yo na dalhin sa ospital. Nahihiya ako. Noong pinutulan siya ng kuryente ni Zhao Deshun, natakot akong madamay, kaya hindi ko siya ipinagtanggol. Gayon, hihingi tayo ng tulong sa kanya. Hindi ko kayang magsalita. Anong hindi mo kayang sabihin? Mas mabuti yan kaysa magutom. Pati si Kuya Wang na nagkukumpuni ng sapatos, at si Xiao Zhao na may tindahan ng stationery, halos umiyak na dahil sa pagtaas ng renta. Tara, sabay-sabay tayong pumunta. Ang pinakamasama, humingi tayo ng tawad kay Lin Gifen. Kuya Li, et Zhang, bakit kayo naparito? Anong gulay ang bibilhin ninyo? Hindi kami bibili ng gulay. Xiao Lin, may gusto kaming hilingin sa'yo. Ano bang pinagsasabi ninyo? Matagal na tayong magkakapitbahay. Sabihin nyo lang ng diretso. Xiao Lin, hindi na talaga kami makakabangon. Nagbigay ng abiso si Zhao Deshun gayon. Lahat ng malilit na tindahan, tataasan ng 30% ang renta. Kung hindi mabayaran sa loob ng 1 linggo, papalabasin kami. Hay! Ang Xiangyang Market ngayon, dahil sa isyu ng Procoke Meals, sobrang sama na ng reputasyon, walang nangangahas pumunta. Ang tindahan ko ng tuyong paninda, hindi man lang kumikita ng 100 yuan sa isang araw. Hindi man lang sapat para sa renta. Nga, Xiao Lin, alam din namin noong binubuli ka ni Zhao Deshun, hindi kami nangahas na tumulong sa'yo. Kasalanan namin. Kung hindi ka comfortable, ayos lang. Maghahanap na lang kami ng ibang paraan. Ano bang pinagsasabi ninyo? Noong bagong dating ako sa Xiangyang Market, Kuya Li, tinulungan mo pa ako sa pag-ayos ng mga estante ng gulay. Naalala ko lahat. Huwag kayong mag-alala. Pupuntahan ko si Manager Zhao para tanungin. Matagal na kayong mga negosyante. Ilang taon na kayong nagtitinda. Totoo ang inyong paninda. Kilala na ng mga suki. Siguradong unlad kayo dito. Anong magandang balita na naman ang dala mo, Ate Lin? Magandang balita nga. Yung mahigit 10 lumang negosyante sa Xiangyang, wala nang mapuntahan dahil sa pagtaas ng renta ni Zhao Deshun. Gusto nilang umupa ng pwesto dito. Ete, hindi sa ayaw kong tumulong, pero mga individual na negosyante sila. Dati sila sa Xiangyang Market, baka magkaroon ng gulo. At saka, kakaunti na lang ang natitira nating pwesto. Gusto ko pa sanang mag-imbita ng mga chain brand. Anong chain brand ang mas mabango kaysa sa may sariling customer base? Tingnan mo ang braised pork hawk ni Kuya Li. Kilala na ng mga tao sa 3 kalapit na komunidad. Kulang pa ang 50 na nabebenta niya araw-araw. Ang mga tuyong paninda ni Ate Zhang ay saktong timbang. Hindi kailanman nagbebenta ng lumang stock. Ilang taon nang bumibili ang mga suki. Kapag dumating ang mga taong ito, direkta silang magdadala ng customer flow sa iyong promotion at activities. Siguradong kikita ka. Ay, bakit hindi ko naisip yan? Sig, Ate Lin, tiwala ko sa mga irerekomenda mo. Ito na ang desisyon. Libre ang 2 buwang utility fee para sa kanila, at 20% diskwento sa renta. Bukas na bukas, papiliin na sila ng pwesto. Kung kapos kayo sa pera, pwede ninyong bayaran ang deposito pagkatapos ng 1 buwan. Sig. Maraming salamat, Lin. Alam kong mabait ka. Gayon gabi pa lang, ayusin ko na ang mga paninda ko. Lilipat na ako sa Makalawa. Ang galing. Ipapaalam ko na sa mga suki ko. Mga kapatid, nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa yon. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Hindi ba yan si Director Zhao? Bakit siya yumuyuko sa amin, na mga nagtitinda lang sa kalsada? Sobra naman yan sa amin. Kuya Li, humihingi ako ng tawad sa inyo. Agad kong kakanselahin ang pagtaas ng renta. Hindi lang hindi tataas, libre pa ang renta ninyo sa loob ng 6 na buwan. Pakiusap, bumalik na kayo sa akin, di ba? Kung hindi ako makakahanap ng mga negosyante, sisantehin ako ng may-ari. May matatanda akong inaalagaan at mga bata akong binubuhay. Kung mawawala ang trabaho kong ito, magugutom ang buong pamilya ko. Gayon mo lang kami kailangan. Noong sinabi mong nakaharang ang mga tuyo ko, at pinagmulta mo ako ng 1,000 yuan, bakit hindi mo naisip na magugutom ang pamilya mo? Noong nakaraang buwan, nagangkat ako ng mga braised pork hawk. Sinabi mong walang tatak ang produkto ko, at kinumpis ka mo ang kalahati ng paninda ko. Sa huli, sinuhulan kita. 2 pakete lang ng sigarilyo ang ibinalik mo sa akin. Nakalimutan mo na ba? Ako, alam kong nagkamali ako. Pangako, magiging masipag na ako simula ngayon. Buong puso akong maglilingkod sa inyong lahat. Pakiusap, bumalik na kayo sa akin. Huli na. Nakipag-usap na kami kay Manager Zhao ng Yongqing Community Market. Bukas na kami lilipat doon. Huwag mo nang sabihing libre ang renta ng kalahating taon. Kahit libre mo pa kami ng 1 taon, hindi na kami babalik. Ginawa mong magulo at mabaho ang lugar na yan. Sino ang gustong manatili doon? Ang palengke na pinamamahalaan ng ganyang klaseng walang pusong direktor. Sino ang mga ngahas bumili ng gulay doon? Paano kung may mangyari na naman, tulad ng nasirang tiyan dahil sa Procoked food? Sino ang mananagot? Umalis ka na nga. Huwag kang magpakahiya dito. Ete, nakita mo ba? Umalis na rin si Zhao Deshun. Ngayon, makakapagnegosyo na tayo ng payapa. Hayaan mo siya. Basta gawin lang natin ng maayos ang negosyo natin. Ang mga taong tulad niya na maraming ginagawang masama, darating din ang karma sa kanila. Lin Gifen, hindi pa tayo tapos. Hello, gusto kong magsumbong.
May problema sa mga gulay na binibenta sa Yungki Market sa Tapa. Hindi sariwa ang baboy. Pati ang seafood, hindi maganda. Lahat ng tindero doon, walang lisensya. Hindi ba kayo aksyon? Hihi. Tingnan natin kung paano ka pa makakakilos ngayon. Hello, nakatanggap kami ng reklamo mula sa publiko na may problema sa gulay ninyo. Hindi sariwa ang baboy. Pangit ang kalidad ng seafood. Kailangan naming magsagawa ng sample testing ngayon. Paki-cooperate. Nagkakamali kayo. Araw-araw akong bumibili ng gulay sa kanila. 3 taon na akong kumakain. Walang problema. May nagreklamo lang na may masamang intensyon. Ama, ang nagreklamo ay tiyak na si Zhao Deshon, ang walang hiya na yon. Naghihiganti lang siya kay Lin Gifen. Dahil dinala niya ang lahat ng kinero dito. Tingnan ninyo, ito ang test report ng bawat batch ng gulay ko. Ang sertipiko ng inspeksyon ng tindahan ng baboy ng tatay ko. Ang quality inspection report ng bigas at langis ng asawa ko. Ang customs declaration ng seafood ng kapatid ko. Lahat nandito. Pwede ninyong i-check. Tingnan mo ang selyo na ito. Bawat baboy ay mayroon. 20 taon na akong nagtitinda ng baboy. Hindi pa ako nagbenta ng baboy na may tubig. Kumuha ka lang ng sample. Kung may makita kang kahit kaunting problema, sisirain ko ang tindahan ko para makabawi sa inyo. Ang pagsunod ninyo sa regulasyon ay mas mahusay pa. Kaysa sa maraming malalaking supermarket, huwag kayong mag-alala. Hindi namin kayo pagbibintangan. Mga lehitimong negosyante. Tingnan ang numero ng nagsumbong. Kaninong pangalan ito? Malisyosong pagsumbong na nagliligaw sa batas. Kailangan itong asikasuhin ayon sa patakaran. Ang numero ng cellphone na nagsumbong ay nakarehistro kay Zhao Deshun. Siya ang katabing Huyangyang Market Property Manager. Dati na siyang sinumbong ng mga negosyante dahil sa pangongolekta ng suhol. Zhao Deshun, tama? Malisyoso kang nagsumbong ng maling impormasyon. Ayon sa regulasyon, kailangan kang pagmultahin. Kung malala ang kaso, maaari ka pang ikulong. Aba, Zhao Deshon, pinagkatiwalaan kitang mamahala sa palengke, pero nangongolekta ka ng suhol, pinapaalis ang mga pangunahing negosyante, nagbebenta ng expired na pre-cooked food na nakalason, at ngayon, naglakas loob ka pa magsumbong ng malisyoso. Babalik ako ngayon para suriin ang iyong mga libro. Pagbabayarin kita sa lahat ng bago at lumang utang. Tingnan mo siya. Noong siya ang manager, sobrang yabang niya. Ngayon, ganyan ang nangyari sa kanya. Sarili niya ang may gawa niyan. Hindi ba? Ginawa niya ang lahat ng masama. Darating din ang araw na ito. Ang salot na ito. Dati, bulag talaga ako para hayaan siya maging manager. Sa loob ng 2 taon, illegal siyang nangongolekta sa mga negosyante. Sa bayad sa paglilinis at pwesto, lahat-lahat, 180,000. Diretso sa personal na account ng asawa niya. At ang inilipat ni Zhang Lili na 200,000 na suhol sa kanya. Nakuha na rin ang bank statement. Walang duda. Boss Wang, nagkamali ako. Nabulag ako sa pera. Ibabalik ko lahat ng pera. Magtatrabaho ako ng maayos simula ngayon. Gagawin ko ang lahat para umunlad ang palengke. Patawarin niyo ako sa pagkakataong ito. Please? Anong gagawin? Ginawa mong ganito ang palengke. Lahat ng tindero umalis. Ang baho ng reputasyon mo, amoy na amoy sa malayo. Anong gagawin mo pa? Umalis ka na ngayon din. Huwag mong dungisan ang opisina ko. Wala pang kalahating oras, inilabas na ng mga security guard ang mga gamit ni Zhao Deshun sa labas ng palengke. Sa pangunahing pasukan ng Xiangyang Market, agad na idinikit ang abiso dahil sa pagsasaayos ng operasyon ng palengke. Sarado muna ito simula ngayon para sa pagbabago. Ang mapunit-punit na papel sa labas ay nagkalat sa sahig, mukhang napakalungkot. Lin, abala ka ba? Ako si Boss Wang ng Xiangyang Market. May kailangan po kayo, Boss Wang? Ganito kasi, tinanggal na namin si Zhao Deshun. Basta pumayag ang ibalik ang lahat ng negosyante sa Xiangyang Market. Libre ang renta mo ng 1 taon. Lahat ng negosyante, libre ang renta ng kalahating taon. Piliin mo lang kung anong pwesto ang gusto mo. Ikaw na ang masusunod sa pagpapatakbo ng palengke. Hindi na ako makikialam. Boss Wang, may 2 tanong ako sayo. 3 taon na ang nakalipas, pagkatapos ng renovation ng Xiangyang Market, walang tao at bakante ang lahat ng pwesto. Ako ang unang pumirma ng kontrata at tumasok. Madaling araw pa lang, pumupunta na ako sa farm market para kumuha ng gulay. Kapag umulan ng niebe, nagde-deliver ako ng gulay ng libre sa mga matatandang mag-isa. 2 taon akong nagtiis, para lang dumami ang mga customer sa paligid. Nasaan ka noon? 6 na buwan na ang nakalipas. Palihim na itinaas ni Zhao Deshun ang bayad sa pwesto ko ng 5%. Nagreklamo ako sa opisina ng palengke, pero walang kumansin. Noong nakaraang buwan, pinutol niya ang kuryente sa pwesto ko ng gulay. Hinarangan niya ang supply channel ng tindahan ko ng bigas at mantika. Tumawag ako sa hotline ng may-ari, pero sabi ng operator, hindi raw nila sako. Nasaan ka nang tumanggap siya ng suhol kay Zhang Lili?
para palisin ako sa pwesto ko. Ama, nga, noon, nagreklamo kami sa sobrang singil, pero hindi ka man lang nagpakita. Ngayon, alam mo nang humingi ng tulong kay Lin Giffen. Hindi mo pinansin si Zhao Deshon noong nakakagulo siya. Ngayon na nalugi ang palengke, naalala mo siya? Bakit hindi mo ginawa noon? Ay. Nasa labas ako ng bayan noon para sa negosyo. Hindi ko alam na ganito kagulo ang mga kauhan ko. Inagsabihan ko na siya. Bigyan mo lang ako ng pabor, ibalik mo ang lahat. Kahit anong kondisyon, ibibigay ko. Hindi nabubusog ang pabor. 2 taon akong nagtiis sa Xiangyang. Kalahati ng kinita ko ay napunta sa multa. Halos maubos pa ang ipon ko. Ngayon, maayos ang takbo ng negosyo ko sa Yungki. Anatag ang loob ng mga tindero at lumang customer. Imposibleng bumalik ako. Lin Giffen, pinapayuhan kitang pag-isipan mong mabuti. Karamihan sa mga komersyal na pasilidad dito sa kanlurang bahagi ng lungsod ay binuo ng aming grupo. Ang developer ng Yungki Market ay may matagal ng pakikipagtulungan sa akin. Kung pipilitin mong hindi makipagtulungan sa pagnenegosyo mo dito sa lugar na ito, maaring makaharap ka ng maraming problema. Napakawalang hiya mo naman. Magrereklamo kami sa'yo. Kung saan pupunta si Fiaolin, doon kami. Kung manggugulo ka sa kanya, hindi na kami bibili sa palengke ninyo. Boss Wang, kung may kakayahan ka, pahiyapan mo ang developer sa akin. Tatanggapin ko ang pagkatalo. Pero tandaan mo, ang hinahanap ng mga tao ay sariwa at murang gulay. Ang karne na saktong timbang, hindi iyang kapangyarihan mo lang. Kung kaya mo akong pahirapan ngayon, bukas kaya mo ring lokohin ang ibang negosyante. Walang gustong makipagnegosyo sa'yo. Hintayin mo. Sasabihin ko sa'yo, Tio, wala nang pag-usapan dito. Huwag mo na akong hanapin. Ano yan? Sino ang tumawag? Ang malayong tiyo ko, ang may-ari sa likod ng Qianlai Qianwang. Sabi niya bibigyan niya ako ng 200,000 para kumbinsihin kang huwag kalabanin ang Qianlai Qianwang. Kung hindi ako papayag, makikipagtulungan daw siya sa mga supplier ng bigas at mantika para putulin ang aking supply channel, para hindi na ako makapagpatuloy sa aking tindahan ng bigas at mantika. Kaya pala ganoon na lang ang tapang ni Boss Wang. May nagtutulak pala sa likod niya. Huwag kang mag-alala. Pinagalitan ko siya agad at binabaan ng telepono. Binabaan ko ng telepono. Kahit pa magsara ang tindahan ko, hindi ko kayang tulungan siyang lokohin ang mga tao. Ikaw ba si Giffen, ang pamangkin ko? Ako ang tiyo mo, si Zhao Zhenhei. Bukas, pupunta ako sa'yo para pag-usapan ang isang bagay. Mag-usap tayo ng maayos. Unang bises na bumisita ang pamangkin ko, maliit na regalo lang. Boss Zhao, diretsuhin mo na. Abala ako. Wala akong oras magpaligoy-ligoy. Sige, diretsahan na tayo. Bibigyan kita ng 50 aong sweldo. Para maging manager ng Qianlai Qianwang, isara mo na itong tindahan mo ng gulay. Lahat ng fresh produce channels sa paligid, ikaw na ang bahala. Basta tulungan mo akong makuha ang lahat ng tindero sa ilalim ng aking kontrol. Sa katapusan ng taon, bibigyan pa kita ng 10% na share sa kita. Sa totoo lang, ako ang nagmungkahi kay Boss Wang na kausapin ka noon. Kung gusto mong makipagtulungan, palakihin natin ang negosyo ng magkasama. Kung ayaw mo, ang pagpapatakbo ng tindahan mo ng gulay ay maaaring makaranas ng ilang pagsubok. Dalian mo, kunin mo na ang mga gamit mo. Maliit lang ang negosyo ko. Hindi ko kayang makipagsabayan sa isang malaking boss na tulad mo. Ang 500,000 na taunang sweldo ay nakakaakit. Pero ang kulungan kang magbenta ng malapit ng mag-expire na pre-cooked meals at lokohin ang mga tao, hindi ko magagawa. Sa sarili kong pagsisikap, nagbebenta ako ng gulay, malinis ang kinikita ko, at panatag akong gastusin. Kung kaya mo, isara mo ang tindahan ko. Hihintayin ko. Sige, kung ganyan kakatigas ang ulo, magkita na lang tayo. Huwag mo siyang pansinin, pulutin mo ang mga gulay. Magnegosyo ka na lang. Hindi muna kayo makakapasok dito ngayon. Maghintay muna kayo sandali. Sino ba itong humaharang sa daan? Nanggugulo kayo, ano? Tinawagan ko lang ang aking apprentice. Darating siya sa loob ng 5 minuto. Tingnan natin kung sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na harangan ang pasukan ng supply sa community market. Lahat ng bayarin ay ipapaskil. Walang sinuman ang papayagang maningil ng kahit 1 sentimo ng dagdag na bayad. Kung may problema ang mga negosyante, direktang tawagan ako. Bukas ang telepono ko 24 oras. Lin Giffen. Ito ang mga bayarin na mali kong sinisingil sa iyo, kay Uncle Lin, Jianjun, at Xiao Hai noon. Kinwenta ko na. Lahat-lahat ay mahigit 4,700. Nag-ipon ako ng 5,000 para ibigay sa iyo. Gusto ko talagang magbago. Upo ka. Hindi mo na kailangang bayaran ang pera.
Ngayon, ayusin mo ang pamamahala sa Xiangyang Market. Huwag mo nang apihin ang mga negosyante. Mas mahalaga yan kaysa sa lahat. Boss, bumangon ka na. Ilagay mo ang iyong mga paa sa footrest. Tuwing pista opisyal, gumagastos pa siya ang sarili niyang pera para magbigay ng bigas at mantika sa mga nakatatandang mag-isa sa paligid. Ang mga negosyanteng niloko niya noon ay unti-unti nang nakikipag-usap sa kanya. Pagkalipas ng isa pang buwan, si Zhang Lili ay nagpunta sa kanila. May dala siyang isang supot ng mga peach na galing sa kanilang taniman. Nahiya akong nakatayo sa harap ng tindahan ng gulay. Eto Giffen, nandito ako para humingi ng tawad. Dati, nabulag ako ng kasakiman. Gusto kong kumita na mabilis sa panloloko at siniraan pa kita. Sinasadya kong magpadala ng mensahe para agawin ang mga customer mo. Patawad. Ngayon, nasa probinsya ako, sa aming bayan. Nagbukas ako ng maliit na community supermarket. Hindi na ako nagbebenta ng pre-cooked meals. Nagbebenta lang ako ng sariwang gulay, mura at saktong timbang. Ang mga kapitbahay ay gustong bumili sa kanya para humingi ng tawad. Pangalawa, gusto kong matuto kay Ling Giffen kung paano pumili ng gulay. Kung paano Basta panatilihin ang tapat mga kang limang magbenta customer. ng magandang kalidad. Siguradong kikilalanin ka ng mga tao. Pagkatapos umuwi ni Zhang Lili, nagbukas pa siyang bagong short video account. Hindi na siya nagpapaka-influencer. Gumagawa siya ng mga video para magbigay kaalaman. Kung paano malaman ang sariwang gulay. Kung paano malaman ang pre-cooked meals na malapit nang mag-expire. Ginawa pa niyang halimbawa ang kanyang dating pagbebenta ng masamang kalidad na pre-cooked meals. Ang panloloko niya ay ginawa niyang masamang halimbawa. Para paalalahanan ang mga netizen na huwag magkamali. Ang mga customer na naloko niya dati, isa-isa niyang kinontak. Binayaran niya at binigyan ng regalo. Unti-unti, nakuha rin niya ang kapatawaran ng lahat. Giffen, gusto kong gumawa ngayon ng maayos na short shelf life pre-cooked meals. Ibig sabihin, bagong luto sa araw na yon. Ibinebenta lang sa loob ng 3 araw. Para maging madali sa mga empleyado, mura pa ang presyo. Gusto kong ikaw ang maging quality control. Kung sa tingin mo ay hindi ito pasado, hindi ko yan ibebenta. Inilabas niya ang isang tumpok ng mga ulat ng pagsusuri at mga resipe. Lahat ay mula sa mga lehitimong institusyon at walang halo, lahat ng sangkap ay sariwa. Maraming tao ang pinatikim niya maganda. Lahat ang mga puna, kinausap ni Ling Giffen ang kanyang pamilya at sinubukan pa ang mga sample sa loob ng kalahating buwan. Wala talagang problema. Kaya pumayag siyang makipagtulungan. Si Ling Giffen, isang natatanging empleyado, ay nakatayo sa entablado, hawak ang sertipiko ng pagiging isang natatanging negosyante na may matapat na pamamahala sa negosyo. Medyo namumula ang kanyang mukha at napakasimple ang kanyang ngiti. Wala akong gaanong pinag-aralan. Ang alam ko lang, sa pagnenegosyo, kailangan ng katapatan kung bibigyan mo ang mga tao ng masarap na gulay at karne, susuportahan kanila. Kahit na nagkamali ka noon, basta handa kang magbago at magtrabaho ng masipag, makakamit mo pa rin ang magandang buhay. Ate Lynn, kumuha ka ng hawk ng baboy, magdiwang tayo mamaya. Ang aking tindahan ng luto na pagkain nitong nakaraang kalahating taon, nakapagbukas ng 2 franchise ngayon. Araw-araw may pumupunta para matuto ng aking kasanayan. Nakakuha na ako ng 3 estudyante. Giffen, tingnan mo ang community group buying ko ngayon ay may 8 na. Araw-araw, mahigit 2,000 pounds ng dry goods ang nabebenta. Hindi na kailangan ng anak ko na magtrabaho sa labas. Sa bahay na lang siya tutulong sa pag-manage ng grupo. Sa tindahan ng baboy ni Lao Jen, may grupong tao sa harap. Ang kutsilyo niya ay malakas na nagpuputol ng buto. Sa tabi ay may nakalagay na karatula ng community canteen na nagsusuplay ng sariwang karne. Ngayon, nagsusuplay siya sa 3 kalapit na community canteens. Tuwing pista opisyal, nagbebenta rin siya ng customized na gift box ng baboy. Maraming tao ang sadyang nagmamaneho mula sa ibang distrito para bumili. Ang tindahan ng bigas at langis ni Chen Xianjun ay lumaki at naging 2 silid. Ang mga tauhan ay nagbubuhat ng bigas papunta sa truck. Ngayon, nagsusuplay siya sa Zero Supermarket ng mga kalapit na komunidad. At nagbukas din siyang 2 sangay. Araw-araw sa umaga, ang mga sasakyang nag-deliver ay mahaba ang pila. Mas maganda ang negosyo ngayon kaysa noong nasa Xiangyang Market pa sila 3 beses. Ang tindahan ng seafood ni Ling Xiaohai ay puno ng mga kabataan. Hawak niya ang kanyang telepono at nagla-livestream. Ipinapakita ang mga alimango sa kamera. Mga kaibigan, ang mga alimango ngayon ay punong-puno ng alige. Ihahatid sa bahay sa loob ng kalahating oras pagkatapos mag-order. Kung patay, papalitan. Sila ang 4 na nanguna sa pagbibigay ng tulong sa lahat ng mga benepisyaryo ng welfare at matatandang nakatira mag-isa. 50% diskwento sa gulay gamit ang card. Libreng delivery sa mga hindi makagalaw. Ang ika-15 ng bawat buwan ay araw ng murang gulay. Lahat ng gulay ay ibinebenta sa presyo ng puhunan. Ang mga residente sa paligid ay nagbanggit ng Yungki Market at walang hindi nagtaas ng hinlalaki. Nang papalapit na ang gabi, unti-unting kumunti ang tao sa palengke. Pagod ka na ba? Binilhan kita ng paborito mong strawberry. Bagong hugas, si Chiaoya, ang anak namin, bagong uwi mula sa eskwela, nakikipaglaro sa tatay ko. Sabi ni Zhao Deshon, imbitahan niya tayong buong pamilya sa hotpot ngayong gabi. Para raw ipagdiwang ang pagkapanalo natin ng award. Kasama rin sina Zhang Lili at Zhao Zhenhai. Mama, niluto ni Lolo ang tenggang baboy para sa akin. Pinasingaw ni Tito ang malaking alimango para sa akin. Sabi ni Uncle Zhao, bibilhan niya akong ice cream. Sino ka ba? Ikaw ba yung nakita ko sa litrato? Hahaha. Anong iniisip mo? Noong nagtiis ka sa Xiangyang Market ng 2 taon, akala ko hindi ka makakatagal. Hindi ko inakala na ang ganda na ng buhay mo ngayon. Kahit ang mga dating kalaban ay naging kaibigan na. Alam ko na noon pa man, may timbangan ang puso ng mga tao. Kung tapat ka sa kanila, tapat din sila sa'yo. Hinibal kung nagkamali ng daan, basta handang bumalik at magtrabaho ng masipag, hindi magiging masama ang buhay.